Tix. Ito daw si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Yung dalawang testigo di umano, di umano, mga kababayan. Para ituro si Congressman Romualdez, mga kababayan, ay bit-bit daw ulit ni Marcoleta. Uy! Gaano katotoo ito? Mga kababayan, napanood nyo ba kung paano pinagtatanong ni Marcoleta yung dalawang witness na to, mga kababayan? Talagang sobrang misleading. 'Di ba? Kaya lang yung dalawang witness na bit-bit niya di umano, bit-bit niya di umano. Kasi yan yung napapabalita ngayon Parang si Gutesa binitbit din daw, 'di ba binitbit niya? Ito rin ay lumalabas na bitbit din daw niya. Okay? Ayon po yan, mga kababayan, dito kay binibining Ashley Garbin. Ayan Yung dalawang witness ni Lacson ay tanim pala ni Marcoleta para idiin nila si BBM at Martin Romualdez. Ayan, mga kababayan. 'Di ba? Kung napanood nyo yung video kahapon kung paano tanungin ni Marcoleta itong dalawang babae, mga kababayan, ay medyo parang ang dating sa akin misleading. Leading question pala, hindi misleading. Leading question. Ibig sabihin, siya yung nag-ask ng question para mapunta doon sa gusto niyang pace na dapat puntahan, mga kababayan. Para pakinggan lang natin kahit konti. Pakita ko lang sa inyo. Gutin ko lang, guys. Sino yung Joy? Ito. So, ikaw si May. May, napanood mo ba si Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1B Rayan. doon sa bahay diyan sa Tamarin Road in Forbes. Nasa rito nasa social media to. Lahat napanood to Napanood Hindi mo? ko po siya direkta na panood, pero nung sinabi po, nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarind, we got curious. Oo. Naging curious ka. Pagkatapos, Napapansin niyo yung mga tanong ni Marcoleta, leading question. Kaya lang, mga kababayan, buti na lang, etong dalawang babae na to, laging hindi nila alam. Laging hindi sila updated. 'Di ba? Pero nakikita ko yung pace na gustong puntahan ni Marcoleta Mga kababayan, gusto niya ituro talaga si Martin papunta kay BBM. natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa yun. Hindi ko lang matandaan yung pagkakasabi, pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood niyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganong Pero nabasa po namin yung report regarding sa 30 Tamarind. Actually, mga kababayan, to give you a heads up, etong yung question ni Marcoleta is irrelevant. Are all irrelevant. Irrelevant to, mga ka-GPnatics, kasi pinatawag tong dalawang testigo na to, para lang ikumpirma na si Curly Diskaya yung nakausap nila at nagsabi na ang property doon sa 30 Tamarind Road, Forbes Park, ay kay Speaker Martin Romualdez. Yun lang naman Pero, mga kababayan, ito mga tanong ni Marcoleta, pinipilit niyang iugnay yung salaysay ni Gutesa, salaysay ni Saldico, mga kababayan, na naghahatid sila ng pera doon sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez maging kay PBBM. Yun nga. And then, Natambakan ng pera. maaaring natatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa na yon, sa paghahayag na yon, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap
na yun ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw sa Nara. Kita nyo, mga kababayan, leading question. Papunta kay BBM. Oo. Abuti na lang ang sagot nito mga to ay hindi sila sigurado. At hindi nila narinig. Diba? Mukhang hindi rin na-practice mga kababayan. Kasi naman Marcoleta, Diyos mio Marimar. Ando, siya yung nagsasabi siya yung nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong Papa klaseng Cho. paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Oh, okay. So, hindi po namin matandaan yung news na ganun po. Mga kababayan, mission failed. Mission failed si Marcoleta. Mga kababayan, di ba? Oh, wala, hindi nagtagumpay si Marcoleta dito na idawit na naman si Speaker Martin at itong si PBBM. Okay, baka naman gusto nyo rin alisin yung takip para makita namin kung gaano kayo kaganda. Kasi alam ko, magaganda po kayo. Kung okay lang naman po, kung hindi naman, okay din po sa amin. Actually, request nila Senator Marcoleta na kung pwedeng, kaya nga Elias yung ginamit ko, binuko naman Oo yun nga yung pangalan Pero kasi yung kagandahan, hindi pwedeng ipagkait, Mr. Chair. Binuko no? Binuko yung tunay na pangalan wala na, tawa na lang si Lacson mga ka-GPnatics. Itong si Marcoleta siguro kaya gusto niyang i-booking yung mga mukha, gusto niyang ipakita kasi wala naman kayong silbi, di ba? Wala, hindi ko nakuha yung gusto kong palabasin hindi kayo sumabay sa mga tanong ko hindi nyo malang ako sinang-ayunan, hindi malang kayo sumagot. Hindi leading si Marcoleta ang nagkukwento. Jack, you leading yon. Kasi nga, mga kababayan, ang ginagawa kasi ni Marcoleta ay nagkukwento siya, nagtatanong siya. Sinusubukan niya na kung kakagat itong dalawang babae na to. Kaya ko sinabing leading. Oo, tama ka, nagkukwento si Marcoleta. Pero inililid niya, mga kababayan, para yung dalawang witness na to ay mapunta dun sa pace na gusto niya. Tama? Ganun ang gusto kong sabihin, Jack Yu. Gusto niyang hilahin yung dalawang babae. Dito kayo, itong pag-usapan natin. Sang-ayunan niyo ako, Sundan niyo ako. Parang ganun. Di ba, ma-IDAC? Mas alam mo pa ang story kaysa sa witness mo, Marcoleta, stop pleading your witness. Leading po yun, leading yun. Siguro iba yung pagkakaintindi nyo sa leading. Sometimes kasi mga kababayan, pero ako, ang dating sa akin nun, talagang hinihikayat niya na siya ang magbigay ng question, nagkukwento siya, sinusubukan niya kung itong mga taong to ay may alam at doon magsisimula na siya ng kanyang mga naratibo. Kaya lang nga, hindi ko makakagat dahil yung dalawang babae, talagang ang alam lang nila, ang personal knowledge lang na meron sila, ay nakausap nila itong si Curly Discaya. Diba? At sinabi niya na umalis na kayo dyan at ito ay pagmamayari ni Speaker Martin Romualdez. Yun lang yun. Diba? Pero di niya naligaw yung dalawa, sabi ni Mami C. Yun. Diba? Hindi niya napasunod sa gusto niya mangyari. Kaya failed yung niya doon, mga kababayan. Kaya nga nadismaya sila Sinabi nila sa interview na nadismaya kami. Dahil itinuturo na ng dalawang babae, tinuturo na daw ng dalawang babae na si Speaker Martin Romualdez ang may-ari nun, mga kababayan, bakit pinagtatanggol pa rin daw ni Lacson? Bakit sinabi niya doon sa isang pahayag niya dyan sa hearing, ay sinabi ni Lacson na itong pahayag na to ay hindi para implicate ang pangalan. Gusto lang nating i-clarify kung sino ba talaga yung nakausap nila. Pero dininay ni Curly Discaya na sila ay nakausap, anong gagawin natin? 'Di ba kahit dikdikin natin sila at sabihin ito ba talaga kay Speaker Martin Romualdez, lumalabas na mga kababayan, ito
ay pagmamayari ng isang paras. Hindi naman si Romualdez. Oh, sabi nung iba, itong paras na to ay ka-brother ni brotherhood ni Romualdez sa Absilon. O ano ngayon kung brotherhood niya? 'Di ba? Wala, mga ka-GPnatics. Kaya talagang yung nila, dahil hindi sila makapagsalita dun sa Senate Blue Ribbon, ang ginawa nila, naglabas na lang sila ng kanilang sariling Senate report. Oo. Ka-GP, ito rin yung naisip ko, Ma'am Christina Calda, baka hindi siya nagets nung dalawang testigo. Kaya hindi sumusunod sa kanya. Di ba? Hindi, tama lang din naman nung ginawang dalawang testigo na hindi sila sumunod doon sa gusto mangyari ni Marcoleta kasi mga kababayan, baka sila pa yung maipit, baka sila pa yung mayari pagdating sa dulo. 'Di ba? O kung wala naman silang personal knowledge tapos susunod